Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Purihin po ang Diyos, ang Ama ng atin pong Panginoong Hesus. At salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo pong muli ay magkakasama-sama para sa pagtatalaga sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Tayo po ngayon ay nandito po sa Kalaka, ang pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ngayong umaga ay magmumula po dito po sa Door of Faith Church, District 9, Kalaka, Batangas, sa pangunguna po ng Pastor Luis Bailon. At purihin po ang Panginoon, isang karangalan, isang kagalakan po sa amin, sa akin, na gamitin po ng Panginoon sa umaga pong ito sa aspeto po ng pangangaral ng salita po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Tayo po muna ay saglit na manalangin. Hingin po natin ang tulong at gabay ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Purihin po natin ang Diyos. Purihin po kayo, Panginoon. Dakilain po kayo, O Diyos. Hallelujah! Maraming salamat po sa inyo. Hallelujah! Tinataas po namin kayo. Pinararangalan po namin kayo, Panginoon. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah! Tunay po kayong mabuti. Kayo po ay tapat, Panginoon. Sa kabila ng kami po ay hindi karapat-dapat, Panginoon. Kinaawaan at kinahabagan niyo po kami, O Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa pag-ibig po ninyo, Panginoon, na hindi po nagbabago, Panginoon, hindi nagmamaliw, O Diyos. Salamat po sa umaga pong ito. Napakabuti po ninyo. Salamat sa inyo pong biyaya at kahabagan sa amin, Panginoon. Purihin ang inyo pong dakilang pangalan, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, sa pangalan ng inyo pong anak na si Kristo Jesus, hallelujah, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, at sa kapangyarihan ng dugo ng amin pong Panginoong Hesus, kayo po ang magbigay ng kabuluhan sa amin pong pagtitipon sa umaga pong ito. Minsan pa, nagpapakumbaba po kami. Tawarin niyo po ang bawat isa, anumang mga pagkakasala, pagkukulang, Panginoon, ang nakikita po ninyo. Tawarin niyo po at hayaan po ninyo na sa umaga pong ito ay matuto kami ng pamamaraan kung ano po ang nais po ninyong pamumuhay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Tulungan niyo po ako, tulungan niyo po kami, Holy Spirit. Bigay niyo po kami ng karunungan, kapangyarihan at presensya po ninyo ang maranasan ng bawat isa at kayo po ang maitaas, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po, sa inyo po ang papuri, parangal at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa po sa atin. Kamusta po tayo? Tayo po ay mag-aral po ng salita po ng Panginoon. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na makipagbukas po sa akin. Yung meron pong mga hawak po na Biblia sa umaga pong ito sa aklat po ng Unang Korinto, Kabanata Siyam, sa talatang 24 hanggang 27. Nuulit ko po, 1 Corinthians chapter 9 sa verse 24 hanggang verse 27 po yung atin pong babasahin. Ang huling talata po sa chapter 9 po ng Unang Korinto. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan, marami ang sumasali ngunit isa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay nagtatagal magpakailanman. Kaya nga may layunin at direksyon ng pagtakbo ang aking pagtakbo. Kung baga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. 27. Dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masamang pagnanasa nito. Dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba, ay ako ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ang pag-uusapan po natin sa umaga pong ito ay yung pagiging disiplinado nating mga anak ng Diyos.
Ulitin ko po, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ang atin pong pag-uusapan ay yung pagiging disiplinadong anak ng Diyos, mga lingkod po ng Panginoon, bawat isa po sa atin. At sa atin po, lalo na dito sa Pilipinas, marami pong nagsasabi na sila po ay mga mananampalataya. Maraming tao ang inaangkin yung pagiging anak po ng Diyos. Pero sino doon sa mga nagsasabing sila ay mga mananampalataya, mga anak ng Diyos, ang makikitaan natin ng pagiging disiplinadong anak ng Diyos? Ang paglago po natin sa atin pong spiritual na pamumuhay, ang nakita ko po, hindi po natin yun makukuha ng isang biglaan lang o kaya naman ay magiging magic na yung ating spiritual na pamumuhay ay malago na. Ito po ay makukuha natin doon sa araw-araw nating pamumuhay na sinasamahan natin ito ng disiplina, sa ilalim po ng kapangyarihan ng Panginoon sa pamamagitan po ng salita ng Diyos at sa pagsama ng Panginoon sa atin bilang mga mananampalataya po ng Panginoon. Ulitin ko po yung verse 27. Ang sabi po dito, dinidisiplina ko ang aking katawan at sinusupil ko ang masasamang pagnanasa nito dahil baka pagkatapos kong ipangaral ang magandang balita sa iba ay ako pa ang hindi makatanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Ang mga salita pong ito ay mula po kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo na nakaranas po ng napakarami o lubos na pagkagamit sa aspeto ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Alam naman natin si Apostol Pablo, siya po yung ginamit sa mga kagaya po nating mga hintil, sa mga hindi Hudyo. Inabot tayo sa pamamagitan ng mabuting balita sa pamamagitan po ng buhay po nitong si Apostol Pablo. At siya po ay lubos na nakaranas ng pagkagamit sa gawain po ng Panginoon sa aspeto po ng pangangaral. Pero para po sa kanya, kahit na sa dami ng ginawa po niyang paglilingkod sa Panginoon, sa dami ng ginawa niyang paggawa, sa pangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi niya sasamahan ng disiplina yung kanyang pamumuhay bilang mga mangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi niya sasamahan ng disiplina yung kanyang ginagawa, mananatili po siyang mapapahamak pa rin po siya. Kaya nga dito sa binasa natin, nangangamba po siya, na baka siya, pagkatapos niyang mangaral, yung iba tumugon sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, pero pagkatapos noon, maipangaral niya yung mabuting balita, at siya naman na nangangamba po siya na baka hindi siya tumanggap ng gantimpala mula sa Diyos. Kaya sa atin, sa bawat isa po sa atin, tama naisipin po natin sa pamamagitan ng mabuting balita, pagtutugunan natin, tutugon tayo sa mabuting balita ng pananampalataya, ng pagsisisi. Pinangaral sa atin yung mabuting balita, tinugunan natin ito ng pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, sa pananampalataya. Pero kung hindi rin natin sasamahan ng disiplinadong pamumuhay, yung atin pong paglakad sa atin pong pananampalataya, mananatiling ang bawat isa po sa atin ay nasa kapahamakan. Yun po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan maging disiplinado po tayo sa atin pong spiritual na pamumuhay sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Kapag sinabi pong disiplina, tiningnan ko po ito, ang sabi po dito, the practice of training people to obey rules or a code of behavior. Ibig sabihin, pag sinabi pong pagdidisiplina, pagsasanay sa mga tao na sumunod sa anumang batas at tuntunin. Sa isang paaralan, sa isang tahanan, meron pong mga batas na ginagawa ang mga guro, merong ginagawang batas at alituntunin ang mga magulang sa tahanan, at yun po ay kinakailangan pong sundin. At hindi po nagtatapos doon. Ang sabi po dito, using punishment to correct disobedience. Kapag hindi po nasunod,
yung batas at alituntunin na ibinibigay, ang sino mang hindi sumunod doon sa batas at mga tuntunin na yon ay kailangang dumanas po ng kaukulang parusa at disiplina. Kaya sa atin, lalo na sa atin, alam naman natin napakaraming inuutos sa atin ng Panginoon. Maraming batas, mga katwiran na galing sa salita ng Diyos na hawak-hawak na po natin ngayon. At kung hindi natin susundin, kung hindi natin gagawin yung lahat po ng iyan, kinakailangan magkaroon ng pagparusa, magkaroon po ng pagdidisiplina sa atin. At tayo na mismo, mga kapatid, kung alam natin sa sarili natin, meron tayong mga nagagawang hindi maganda, meron tayong mga pamumuhay na hindi sang-ayon sa kalooban po ng Panginoon, kung tayo po, nagtataglay tayo ng kapangyarihan galing po sa banal na spirito, tayo na mismo, ikaw at ako, meron na tayong kakayaran na supilin, disiplinahin yung sarili po natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na spirito. At gawin po natin yon, hakbangan po natin yung bagay po na yon bilang mga anak po ng Diyos, mga mananampalataya po ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga ng salita ng Panginoon, tanggapin na natin na merong pagdidisiplina sa panahon natin ngayon. Kaysa naman masama tayong parusahan ng Diyos sa mundong ito, sa araw po ng paghuhukom. Kaya tulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na yon. Ang salita pong discipline o disiplina ay galing po sa salitang Latin na disipulos, na ang ibig sabihin po ng salitang disipulos ay student, pupil, disciple. Ibig sabihin, disipulo. At kapag sinabing disipulo o disciple, the personal follower of Jesus Christ, mga totoong tagasunod ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya sa pamamagitan po nun, yung kung ang discipline ay galing sa salitang disipulo o disciple o disipulos, ibig sabihin yung mga nagsasabi na totoong tagasunod ng ating Panginoon ng mga anak ng Diyos, naniniwala po ako mga disiplinadong tao po yan. Mga kayang supilin yung kanilang sarili, kayang pigilan yung kanilang mga sarili doon sa mga maling pamumuhay na hindi naaayon sa kalooban po ng Panginoon. Hindi yung kung ano yung naisip natin, sasabihin po natin, kung ano yung nararamdaman natin, ipopost natin, kung ano yung gusto nating gawin, yun agad yung gagawin po natin. Hindi po. Kung tayo ay nagtataglay ng kapangyarihan ng banal na spirito, mga anak ng Diyos, sinusuri po muna natin kung talagang makakabuti sa atin at sa mga taong nakapaligid po sa atin, yung mga gagawin po natin, yung mga hakbangan po natin bago po natin ito gawin at hakbangan. Kaya tulungan tayo ng Panginoon. Ang sabi ng Roma chapter 8, verse 13. Simulan po natin sa verse 12. Ang sabi po ng salita po ng Diyos, sabi po dito, kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa makasalanang pagkatao. Ito po yung sinasabi ko, kinakailangan hindi kung ano yung inisip natin, yun yung gagawin po natin. Kung ano yung nasa puso natin, yun yung atin pong hahakbangan. Hindi po, wag na wag po tayong susunod o hahakbang ayon sa ating makasalanang pagkatao. Ang sabi po ng verse 13, sabi po dito, sapagkat mamamatay kayo, kung susunod daw po tayo dun sa ating makasalanang pagkatao, dun sa ating sariling katawan, sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Pero, ang sabi po, mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na spirito. Kung ating didisiplinahin, ang ginamit po na salita po dito ay susupilin, pipigilan, sasawayin yung ating makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng banal na spirito. Kapangyarihan galing po sa Holy Spirit na ibibigay po sa atin ng Panginoon. Ano pong sabi? Mabubuhay daw po tayo. Mabubuhay tayo magpakailan, kailan paman. Purihin po ang Panginoon at tutulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na yan dahil yun po yung nais po niya, na tayo po ay maging isang disiplinadong mga anak po ng Diyos.
Purihin po ang Panginoon. Meron lamang po akong mga babanggitin bago sa atin pong pananalangin. Kapag sinabi pong disiplina o pagiging disiplinadong anak ng Diyos, ang isa sa mga nakita ko po, hindi po yan optional. Isa sa mga matututunan po natin ngayong umaga. Kasi baka iniisip po ng iba, dahil mga pastor na tayo, mga lingkod ng Diyos, hindi na natin kailangan ng disiplina. At yung iba naman na mga kapatid sa Panginoon, baka sinasabi naman nila na para lang yan sa mga pastor kasi sila nangangaral ng salita ng Diyos, kailangan talaga disiplinado sila. Pero hindi po. Ang pagiging disiplinado ay para po sa lahat. Ang pagkakaroon ng disiplinang pamumuhay, disiplinadong pagiging anak ng Diyos, hindi lamang po yan para sa iilan. Hindi po yan optional na kung ayaw mo, ayaw mo. Kung gusto mo, gusto mo. Hindi po. Ang pagiging disiplinadong anak ng Diyos ay kinakailangan po talaga nating gawin. Kinakailangan po talaga nating hakbangan. Hindi po yan optional na kung ayaw natin ay ayaw po natin. Basahin natin sa 1 Timothy chapter 4. Simulan po natin sa verse 7. Unang Timoteo chapter 4 sa verse 7 hanggang verse 8. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga walang kabuluhang alamat na sabi-sabi lang ng matatanda. Ito po, sa halip, ang sabi po dyan, sa halip, sanayin mo ang sarili mo sa kabanalan. Sanayin mo sa kabanalan ng sarili mo. Hindi po sinabi dyan kung gusto mo lang. Utos po yan, galing po sa Panginoon. Mula kay Apostol Pablo na ginagamit ng Panginoon para po sa atin, na sinasabi po niya dito sa mga lingkod ng Diyos, sa mga lingkod ng atin pong Panginoong Hesus, sanayin daw po natin yung atin pong sarili sa kabanalan, sa buhay po na ito. At ang sabi doon, sapagkat kung may mabuting na idudulot ang pagsasanay natin sa katawan, doon po sa pag-ihersisyo, sa pag-exercise, meron daw pong kaunting na idudulot yung pagsasanay natin sa katawan. May mas mabuting maidudulot ang pagsasanay sa kabanalan sa lahat ng bagay, hindi lang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Yung atin pong pagkakaroon ng disiplina sa atin pong sarili, pamumuhay ng may kabanalan, merong pagsupil sa kasalanan, merong pagsaway, sa mga maling pamumuhay. Yun daw po ay makakatulong sa atin, yun po ay magreresulta, magbubunga sa atin hindi lang sa buhay po na ito, kundi sa buhay na darating. Ang sabi ng salita ng Diyos, Hebrews chapter 12 sa verse 14, pagsikapan nating magkaroon ng maayos na pamumuhay, relasyon sa bawat isa at magpakabanal kayo. Bakit po? Dahil kung hindi ganyan ang pamumuhay ninyo, hindi ninyo makikita ang Diyos. Ang sabi po ng salita ng Panginoon. Mateo chapter 5 verse 8, mapalad ang taong may malinis na puso. Merong kabanalan dahil makikita niya ang Panginoon sa kanyang buhay pagkatapos ng buhay po na ito. Kaya ganun po kahalaga mga kapatid. Huwag nating iisipin na para lang sa iilan yung pagiging disiplinadong mananampalataya o yung anak ng Diyos. Lahat po tayo kailangan pong gawin yung bagay po na ito. Kahit nga si Apostol Pablo, 'di ba? Sabi niya po, kung hindi ko gagawin 'to, baka ako naman yung hindi tumanggap ng gantimpala. Kaya sa atin, lalo na sa atin, mga lingkod ng Diyos, makitaan tayo ng pagiging disiplinang mananampalataya. Ang sumunod po, kung meron man tayong makikita sa bagay po na ito, yung pagiging disiplina natin o disiplinadong mga anak ng Diyos, ang pundasyon po nito ay para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Hindi natin gagawin yung pagdisiplina o pagsupil sa sarili natin na para lang sa sarili natin. Lalo na sa atin, mga lingkod ng Diyos. Kung meron mang pundasyon yung ating spiritual na pagdisiplina sa buhay po natin, ito po ay para sa advancement ng mabuting balita ng atin pong Panginoong Hesus. Gagawin po natin ito para sa ikalalaganap ng mabuting balita, para sa pag-abot ng maraming kaluluwa. Huwag po nating hayaan, mga lingkod ng Panginoon, na sa pamamagitan ng maling pamumuhay po natin ay mapintasan yung atin pong
mabuting balita na ipinapangaral. Yung salita ng Panginoon na dala-dala po natin, na ipinagkatiwala po ng Diyos sa atin. Huwag natin hayaan na sa pamamagitan ng walang kadisiplinang pamumuhay ay masabihan yung salita ng Panginoon na ng hindi maganda ng dahil po sa atin. Sabi po ni Apostol Pablo, doon po tayo nagsimula sa verse 24, yung binasa po natin, pero ibabalang po natin ng kaunti sa verse 23. Doon po sa atin pong konteksto sa 1 Corinthians chapter 9 sa verse 23. Ang sabi niya po doon, ginagawa ko ang lahat ng ito, yung lahat ng ito, yung pagdisiplina sa sarili. Para saan po? Para sa ikalalaganap ng magandang balita upang makabahagi rin ako sa mga pagpapala nito. Kung meron mang dahilan si Apostol Pablo kung bakit niya didisiplinahin yung kanya pong sarili, hindi para lang sa kanyang sarili, kundi para sa paglaganap ng mabuting balita, para sa pag-abot ng maraming kaluluwa. Kaya naman si Apostol Pablo, makikita po natin, sabi niya kahit na nararapat na tumanggap ng bayad, ng kaukulang bayad, ng kaukulang upa, yung mga lingkod ng Diyos, sabi niya, hindi ko ginawa yon para lang sa pag-abot ng maraming kaluluwa, para sa paglaganap ng mabuting balita. Pinangaral niya yung mabuting balita ng walang bayad. Tapat niyang ipinangaral ang salita ng Panginoon na walang matitisod sa kanya. Baba po natin ng konti yung atin pong konteksto. Basahin po natin yung verse 14 hanggang verse 16 po dyan sa chapter 9. Ang sabi po niya, sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon na ang mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga nangangailangan ng nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Ngunit hindi ko ginamit. Ito po yung napakagandang ginawa ni Apostol Pablo na pagdidisiplina sa kanya pong sarili. Ano po ang sabi niya? Kahit na merong karapatan na tumanggap ng tulong galing sa mga pinapangaralan ng mabuting balita ang isang lingkod ng Diyos, ang sabi niya, hindi ko ginamit ang karapatan kong iyan at hindi ako sumusulat sa inyo upang magbigay kayo sa akin ng tulong. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maalis ang karapatan kong ipagmalaki ito. Ano yung ipagmamalaki niya? Ano yung gusto niyang maipagmalaki na naipangaral niya yung mabuting balita? Merong kasamang disiplina na kahit meron siyang karapatang humingi ng bayad o tumanggap ng kaukulang upa dun sa kanyang ginagawa, hindi niya ginagawa yon. Bakit? Para sa paglaganap ng mabuting balita, para sa ikalalaganap, para sa pag-abot ng maraming kaluluwa sa panahon po niya. At ganun din po sa panahon po natin, mga kapatid. Kaya natin gagawin yung disiplina, yung pagsusupil, hindi lang para po sa ating sarili, kundi para maingatan natin yung salita ng Panginoon. Amen po ba? Para hindi po ito tanggihan. Alam niyo po, kung tama yung pamumuhay po natin, hindi mahirap tanggapin ng iba yung mabuting balita na dala-dala po natin. Pinakamabuting pag-i-evangelize, pag-abot ng maraming kaluluwa, ay yung makita yung pamumuhay ng bawat mga lingkod ng Panginoon na tama yung kanyang ginagawa, na tama yung kanyang pamumuhay. Meron siyang disiplina sa kanya pong sarili. Sabi ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 6, sahin po natin ito. Ang sabi po ni Apostol Pablo, 2 Korinto sa Kabanata 6, sa talatang 3. Sa verse 1, binabanggit niya po dyan na huwag babaliwalain yung biyaya ng Diyos na tinanggap. At ang sabi sa verse 2, sapagkat sinabi ng Diyos, dininig kita sa tamang panahon at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kaya makinig kayo, ngayon na ang tamang panahon, ngayon na ang araw ng kaligtasan. At yung araw ng kaligtasan na yon sa pamamagitan ng pagtanggap sa mabuting balita. Kaya anong ginagawa po niya? Hindi kami gumawa o gumagawa ng kahit ano na ikatitisod ng ibang tao para hindi mapintasan yung paglilingkod namin sa Diyos. Kita po natin, pinapangaral niya yung mabuting balita. Merong mga tumatanggap. Yun na yung araw ng kaligtasan dahil tinanggap nila yung mabuting balita. At kalakip nun, kasabay po ng pangangaral po ni Apostol Pablo, sabi niya, hindi kami gumawa ng kahit na anumang ikatitisod
ng mga tao. Para saan? Hindi mapintasan yung paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi sa verse 4, sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Amen po ba? Sa lahat ng ginagawa ni Apostol Pablo, pinapatunayan niya na talaga siya ay galing sa Panginoon, na yung kanyang pangangaral ay galing sa Diyos, na siya mismong lingkod ng Panginoon ay galing po sa Diyos. Kaya sa atin, tulungan tayo ng Panginoon. Ulitin ko po, ang sabi dito, sa halip o sa lahat ng aming ginagawa, sinisikap naming ipakita na kami ay totoong mga lingkod ng Diyos. Sa papaanong paraan? Tinitiis namin ang anumang hirap, pasakit at kagipitan, at marami pa pong mga binabanggit si Apostol Pablo sa bagay po na yan na ginawa po niya. Ano po? Sabi niya 2 Corinthians chapter 2. Basahin lang po natin ito sa verse 17. Ang sabi niya po dito, hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. O meron daw po sa panahon po ni Apostol Pablo, at maaring sa panahon natin ngayon ay meron po tayong mga alam na ganito ang ginagawa. Sa panahon ni Apostol Pablo, ang sabi niya, meron daw iilan, merong iba dyan, pinapangaral yung salita ng Diyos para magkapera, para yumaman, para magkaroon ng ari-arian. Pero ang sabi niya, hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos, sapat na yon. Amen po ba? Sapat na yon na pinapangaral natin yung salita ng Panginoon at nakikita tayo ng Panginoon. Tanggapin na natin yon. At ang sabi po dyan, kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, tapat naming ipinapangaral ang kanyang mga salita. Merong kalakip na katapatan, pagiging disiplinadong anak ng Diyos yung kanyang pangangaral. At sa pamamagitan nun, ang sabi, yung kanyang pangangaral ng mabuting balita, nagiging mabangong halimuyak sa mga naliligtas. Maraming mga mananampalataya, maraming tao ang tumatanggap ng mabuting balita sa pamamagitan ng ginagawang disiplina ni Apostol Pablo. Tulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na yan. Pagbutihin natin. Ang sabi po doon, balikan natin yung konteksto natin sa chapter 9. Isa-isahin lang natin yung talata. Sabi po sa verse 24, sa ating pagsunod sa Diyos ay para tayong mananakbo. Alam ninyo na sa isang takbuhan marami ang sumasali, ngunit iisa lang ang nananalo. Kaya pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang makamit ninyo ang gantimpala. Ang bawat isa sa atin ay inihalin tulad po ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng isang manlalaro na ginagawa ang lahat na kanyang magagawa para sa pagtanggap ng mabuting balita. Merong pagdidisiplina na ginagawa. Doon sa salita pong pagbutihin ninyo ang pagtakbo. Anong gustong sabihin ng Panginoon sa atin? Yung antas ng disiplina na meron po tayo, kinakailangan taas-taasan po natin. Kung kinakailangan po na humingi tayo ng pagsubok sa Panginoon para tayo ay maging disiplinado sa pamumuhay po natin, gawin po natin yon. Kung kinakailangan dumanas tayo ng maraming pagtitiis, merong pagsupil sa katawan para lang masabing tayo po ay disiplinadong mga anak ng Diyos, sabi doon pagbutihin po natin. Kailangan gawin po natin yung bagay na yon. Sabi sa 25, basahin na natin hanggang 26. Ang bawat manlalaro ay nagsasanay ng mabuti at dinidisiplina ang sarili upang makamit ang gantimpala. Ginagawa niya ito para sa gantimpalang hindi nagtatagal, ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay magtatagal magpakailanman. Amen po ba? Kaya nga, may layunin at direksyon ang ating pagtakbo. Kumbaga sa isang boksingero, hindi ako sumusuntok sa hangin. Dito po mga kapatid, yung mga manlalaro, bata pa lang yan. Meron ng coach na nagdidisiplina sa kanya, nagsasanay sa kanya, at inaalis na kung ano yung mga bagay na hindi makakatulong para dun sa palaruan o dun sa paligsahan na kanyang sinalihan. Meron ng pagdidisiplina at pagsusupil. Habang bata pa lang, ginagawa na po yun. Ngayon sa atin, bilang mga mananampalataya, kung sa kanila, ginagawa na nila yung pinakamabuti nila, para saan? Dun sa gantimpalang hindi nagtatagal. Pero sa atin, yung antas ng disiplina na ginagawa po natin, pinapakita po nito kung saang direksyon po tayo pupunta. Pag mas mataas yung ating antas ng
pagdisiplina sa sarili po natin, kagaya ng ginagawa po ng mga manlalaro, pinapakita nito kung saan talaga tayo mapupunta, kung saang direksyon tayo pupunta, o kung ano yung gantimpala na tatanggapin ang bawat isa po sa atin. Ano yung gantimpala na meron po tayo. Meron po akong nabasa, ang sabi po doon, marami pong gustong mapunta sa langit, pero pagdating naman sa gawain ng Panginoon ay ayaw pumunta. Ayaw dumalo sa gawain po ng Panginoon. Kung iisipin natin, tama naman po, maraming gustong pumunta sa langit, pero pagdating sa gawain ng Panginoon, kinakatamaran. Inuuna pa yung ibang bagay, nagiging abala sa maraming bagay. Kahit sa mga oras po na meron po tayo, kailangan maging disiplinado po tayo. Unahin natin yung gawain ng Panginoon. Ang pagiging disiplinadong mananampalataya anak ng Diyos, ay mayroong tamang prioridad. Ang prioridad natin, manalangin, tumalaga sa salita ng Panginoon, pahalagahan yung gawain ng Panginoon, at gawin natin, hakbangan natin kung ano yung inaatang na gawain ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hakbangan natin yung kaloob na ibinigay ng Panginoon, wag natin nahayaan na mawala po sa atin yon, kundi pagsikapan po natin na magawa ang lahat po ng yon sa tulong, ulitin ko po, sa tulong at gabay ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Purihin po ang Panginoon, sa Diyos po ang lahat ng papuri, at tulungan tayo ng Panginoon na maging disiplinadong mga anak ng Diyos. Salamat po sa Diyos, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat po sa inyo pong mga salita sa umaga pong ito na amin pong napag-usapan, pagbulay-bulayan, Panginoon, at napag-aralan. Patuloy, O Diyos, pagpalain po ninyo ang bawat isa na sumusubaybay palagi, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Diyos sa tuwing umaga, Panginoon. At sa umagang ito, anuman yung amin pong natutunan, selyuhan po ninyo ito ng inyo pong kapangyarihan, Panginoon. Ng bawat isa po sa amin, Panginoon, mga lingkod po ninyo, sa bawat mga manggagawa, sa bawat mga kapatid, Panginoon, tulungan po ninyo ang bawat isa na maging isang disiplinadong mga anak po ninyo, Panginoon. Nang sa ganon, O Diyos, hindi maging mag-alinlangan ang bawat isa, Panginoon, na meron talaga kaming tatanggaping gantimpala, Panginoon. Tulungan niyo po kami na maipakita namin sa pamamagitan ng aming pamumuhay na tama, Panginoon, yung aming pong daladalang mabuting balita at hindi ito mapintasan, Panginoon, sa pamamagitan ng pamumuhay po namin. Maraming salamat po, sa inyo po ang lahat ng papuri. Pagpalain po ninyo ang nasa likod ng live po na ito, Masaredo Family, Panginoon, ang kabuuan ng Door of Faith organization, Panginoon, pagpalain po ninyong Masaredo Family, O Diyos, mula kay Pastor Joseph, Panginoon, sa lahat ng District Supervisor, District 1 hanggang District 9, pagpalain po ninyong buhay ng bawat isa, ang amin pong Pastor, Pastor Luis, pagpalain niyo po ang kanya pong buhay. At sa lahat ng mga manggagawa, mga pastor, mga kapatid, Panginoon, kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan, ng kaalaman sa buhay ng bawat isa, kalakasan, kagalakan, kaaliwan, galing po sa banal na Espiritu sa lahat ng paglilingkod na ginagawa ng bawat isa. Maraming salamat po, anuman yung mga hakbangan ng bawat isa sa umaga pong ito, sa buong maghapon, samahan po ninyo at gabayan, Panginoon, ang inyo pong mga anak. Maraming salamat po, sa inyo po ang lahat ng papuri, sa inyo po ang lahat ng parangal, pagsamba at pagdakila, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. God bless po.